Kayamanan sa buhay ay hindi lamang nasusukat sa kung ano ang meron ka. Lupa, pera, mga alahas. Maaaring makuha mo ang lahat ng ito pagdating ng oras. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay wala ring mangyayari kung hindi ka marunong makontento sa kung ano ang meron ka. Kaya naman para kay Annie ay kontento na siya sa kung anong meron sila. Marahil ay hindi sila pinagpala sa buhay. Gayunpaman, ay masaya siya na kasama ang kanyang nanay. Isang labandera ang nanay ni Annie sa mansyon ng mga Madrigal, ang gobernador sa kanilang lugar. Malapit ang lahat ng mga tao sa pamilyang Madrigal dahil marunong makisama ang mga ito. Kung minsan ay nagpupunta rin si Annie sa mansyon ng mga ito upang tulungan ang kanyang ina. Opo, ma, sagot ni Annie bago binuhat ang palanggana. Kakatapos lamang nila sa pagbabanlaw at isasampay na ni Annie ang mga ito sa labas. Paglabas ng pinto ni Annie, ay nagtungo na siya sa likod ng mansyon, kung nasaan ang sampayan ng mga damit. Alas 9 pa lamang, kaya naman, tirik na rin ang araw kahit papaano. Magandang oras ito upang magpatuyo ng mga sinampay. Habang nagsasampay si Annie, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng mahigpit na yakap mula sa kanyang likuran. Agad siyang napatili nang bigla siya nitong binuhat. Ah! Sinundan ng tiling ito ng kanyang pagtawa nang maramdaman ng pagkiliti sa kanya ng taong may dahilan nito. Halos mamaluktot kakatawa si Annie dahil dito. Joseph! Joseph, tama na! Hindi magkanda o gaga na tawag ni Annie sa lalaki habang panay ang hampas sa kamay nito. Hindi naman huminto ang lalaki. Bagkus ay pinagpatuloy pa nito at mas pinag-igihan pa ang pagkiliti sa kanya. Natawa tuloy sila at sabay na napahiga sa sahig. Maingat na sinalo ni Joseph ang ulo ni Annie nang mapahiga sila sa sahig. Saka mahigpit na niyakap ang dalaga. Joseph naman, baka may makakita sa atin dito. Natatawang sambit ni Annie. Wala yun, ano ka ba? Sambit naman ang binata sa kanya. Mahalata sa kanilang dalawa ang kilig habang nagyayakapan sa sahig. Habang si Annie naman ay nagulat nang bigla siyang hinalikan ng nobyo sa noo niya. Mahal kita, Annie, sambit ni Joseph sa kanya sa seryosong tono. Pinitik tuloy ni Annie ang noo nito. Ano ka ba? Kay aga-aga ay napaka-sweet mo. May kailangan ka ano? Natatawang tanong ni Annie sa nobyo. Natawang nobyo. Kaya naman, alam na agad ni Annie ang ibig sabihin nito. Hay naku, tigilan mo ko, Joseph ah. Baka malaman ng papa mo, nakakahiya. Saway ni Annie dito, saka umupo. Sinundan naman siya ng lalaki at parang bata na yumakap sa kanya. Ano naman? Bala ko rin naman ipakilala ka sa lahat eh. Maghintay ka lang. Balang araw ay magpo-propose din ako sa iyo sa harap ng maraming tao. Tapos mapapalakpak silang lahat dahil maiinggit sila dahil napakagwapo ng mapapangasawa mo. Mayabang na sambit ang lalaki. Pinalo tuloy siya ni Annie bago tumayo. Hay Diyos ko, ewan ko sa iyo Joseph, magtigil ka nga at magpapatuloy na ako sa pagsasampay. Lagot ako kay inay kapag naabutan niya tayo dito. Sambit na lang ni Annie. Ngunit mahahalata pa rin naman ang kilig at tuwa sa boses nito. Napanguso naman si Joseph habang nakatingin sa nobya. Pinagmasdan pa nito habang abala ang babae sa pagsasampay. Hindi naman makapag-focus si Annie sa ginagawa dahil sa panonood ni Joseph sa kanya. Wala ka bang pupuntahan ngayon? Akala ko ba sasama ka sa papa mo ngayon sa bayan? Tanong ni Annie sa lalaki. Napayuko naman si Joseph dito. Hindi ako sumama, sambit ni Joseph habang nakayuko.
Natigilan naman si Annie habang nakatingin dito. Ang alam niya kasi ay isang pagdiriwang ang pupuntahan ng mga ito upang mas mapalawak ang kaalaman ni Joseph sa politika. Hindi naman kasi maikakaila na politika rin ang nais pasukin ni Joseph, katulad ng ama. At pangarap nito na mahigitan ang nagawa ng ama para sa kanilang bayan. Hindi makapaniwala si Annie na hindi ito sumama, gayong isang malaking oportunidad ang pagdiriwang na iyon upang maabot ng binata ang pangarap nito. Bakit hindi ka nagpunta? Hindi ba't excited ka pa nga na magpunta doon? Tanong ni Annie sa lalaki. Noong nakaraang araw pa rin kasi kinukwento sa kanya ng binata ang tungkol doon. Kaya naman, nakakapagtaka na bigla na lang itong nagbago ng isip. Para naman batang nahihiya si Joseph habang napakamot ito sa kanyang leeg. Nalaman kong pupunta kayo ngayon eh. Kaya, nahihiyang sambit ni Joseph. Kaya, tanong ni Annie. Kaya di na ako pumunta kasi gusto kita makasama. Natigilan si Annie nang marinig iyon. Hindi siya makapaniwala na mas ninais pa ng nobyo na makasama siya kaysa na pumunta sa pagdiriwang na matagal na nitong inaasam. Napansin naman ni Joseph ang pagkagulat na iyon ng dalaga, kaya agad siyang napangiti at tinukso ang nobya. Namumula ka ba? Nangaasar na tanong ni Joseph sa kanya. Dahilan upang agad na mapatalikod si Annie. Hindi Nahihiyang sambit ni Annie. Gayunpaman, ay hindi niya maitatago sa kanyang muka ang labis na tuwa. Natawa na lang tuloy si Joseph sa kanyang reaksyon. Wala lang nagawa pa si Annie kundi ang tiisin ng pangasar nito. Sa totoo lang, ay hindi siya makapaniwala na isang araw ay magkakagusto sa kanya ang anak ng kanilang gobernador. Isa lamang siyang anak ng labandera ng pamilya nito. Ngunit nagulat na lamang siya nang biglang magka-interes sa kanya ang anak ng gobernador na si Joseph. Matalino, guwapo, at higit sa lahat ay maginoo si Joseph. Kahit na minsan ay may pagkabastos ito at mapangasar, lalo na sa tuwing silang dalawa lamang. Hindi naman sila ganoon kabukas sa kanilang relasyon, lalo na sa harap ng ama ni Joseph, dahil hindi pa rin handa si Annie. Gayunpaman, ay desidido si Joseph na ipakilala ang nobya sa lahat ng tao pagdating ng panahon. Unang beses pa lamang nakita ni Joseph si Annie, ay labis na siyang nabighani. Love at first sight, ika nga. Marahil ito ang tawag nila sa bagay na iyon. Ngunit para kay Joseph, ito na ang babaeng nakatadhana sa kanya. Mukha mang corny para sa iba, ngunit walang pakialam si Joseph. Handa niyang gawin ng lahat para dito. Maya-maya pa, itinawag na rin sila ng nanay ni Annie. Dahil sa iba pang damit na kailangan niyang isampay. Tinulungan naman siya ni Joseph sa pagbubuhat. Kahit na ayaw pa ni Annie na magpatulong noong una, ay wala na siyang nagawa. Nang ito na mismo ang magbuhat ng mga balde para sa kanya. Patagal ng patagal ang kanilang relasyon at mas lalong tumitindi ang pagmamahal ng dalawa sa isa't isa. Napatingin si Joseph kay Annie mula sa entablado. Nagkaroon kasi ng pulong ang kanilang barangay upang pag-usapan ang gagawing proyekto laban sa pagdami ng mga magnanakaw sa lugar. Nitong mga nakaraang araw kasi ay kaliwat ka ng krimen ang nababalitaan sa kanilang lugar. Kaya naman, agad na umaksyon ng gobernador sa problemang ito. Nagpatawag agad ng pulong ang ama ni Joseph. At bilang anak nito, ay sinama na rin siya sa entablado. Nakatayo naman si Annie sa dulong bahagi ng covered court habang nakikinig sa speech ng gobernador. Maya-maya ay hindi nga naiwasang mapatingin kay Joseph
na nakaupo sa bandang kanan ng entablado. Nanlaki ang mga mata ni Annie, nang saktong magtama ang kanilang mga mata. Napangiti si Joseph na animoy tuwang-tuwa nang makita ang dalaga. Kumindat pa ito sa dalaga na ikinagulat ni Annie. Pinandilata naman niya ito ng mata, ngunit napatawa lamang si Joseph sa kanya. Agad namang natigil ang ama ni Joseph sa pagsasalita na makitang natawa si Joseph. Maging ang mga tao ay napatingin sa kanya, kaya naman nagkunwari na lamang si Joseph na nangangati ang lalamunan at bahagyang naubo. Nagpigil tawa tuloy si Annie nang makita kung paano mahiya ang nobyo sa harap ng maraming tao. Nang matapos ang pagpupulong, ay kanya-kanya namang pakikipag-usap ang hinarap ni na Joseph. Napatingin pa si Annie sa nobyo nang dagsay nito ng mga babae. Mapapansin sa mga babaeng iyon na labis silang natutuwa at halos hindi na nga matanggal ang pagpulupot ng braso ng mga ito sa nobyo niya. Sa halip na magselos ay napangiti lamang si Annie. Kahit kailan ay proud siya sa nobyo dahil sikat at gusto ito ng lahat. Para kay Annie ay napakaswerte niya na mayroon siyang nobyo na katulad ni Joseph. Hindi naman nagtagal pa doon si Annie at bumalik na rin sa mansyon. Naroon kasi ang kanyang inay at nais niya itong tulungan sa pagtitiklop ng mga damit. Sa kabilang banda naman ay napatingin si Joseph sa paligid habang hinahanap si Annie. Ngunit wala ni miski anino nito. Nang mapagod na siya sa pagharap sa mga amigo at amiga ng kanyang ama, ay bumalik na siya sa loob ng opisina nito. At doon na lamang hinintay ang ama. Hindi rin naman nagtagal ay dumating na rin ang ama at kasama ang sekretarya nito. Abala ang mga ito sa pag-uusap para sa gaganaping proyekto. Nang matapos na rin ito, ay bumalik na rin sila sa mansyon. Habang nagbibiyahe, ay napag-usapan nilang mag-ama ang gagawing pagdiriwang sa kaarawan nito. Kaarawan kasi ng kanyang ama sa linggo. Nakaugalian din nilang magdiwang ng bongga sa tuwing nagsiselebrate sila ng kaarawan. Sa ganitong paraan kasi, ay mas lalo silang napapalapit sa mga tao at lumalakas na rin ang kanilang impluwensya sa lugar. Napangiti naman si Joseph na maisip ang isang bagay na maaari niyang gawin sa kaarawan ng ama. Kinabukasan ay naghanda na si Joseph sa mga kakailanganin niya para sa kanyang munting sorpresa. Hindi lamang para sa ama, kundi para na rin sa nobya niya. Balak niya kasing ipakilala na ang nobya sa lahat ng mga tao at gawin ng opisyal ang kanilang relasyon. Walang alam si Annie sa gagawin niyang ito. Gayunpaman, ay sigurado siyang matutuwa ito. May mga pagkakataong nakakahalata na si Annie na tila ba'y maitinatago ang nobyo sa kanya. Gayunpaman, ay nagagawa namang makalusot ni Joseph dito. Binilhan niya ng isang floral dress ang nobya dahil nais niya itong ibigay upang suotin ito sa araw ng kaarawan ng ama. Marami siyang plano sa kung saan niya dadalhin ang dalaga at kung paano siya magpapakilala bilang nobyo nito. Ngunit hindi niya inaasahan ang biglang pagbabago ng kanyang plano. Gabi bago ang kaarawan ng ama ay biglang nagkasakit ang ina ni Annie. Kaya naman, wala nang ibang choice si Annie kundi ang pumalit sa ina bilang serbadora sa gagawing pagdiriwang. Hindi ito ang nasa plano ni Joseph. Gayunpaman, hindi ito magiging hadlang sa pinakaplano ni Joseph. Tanghali na noon nang mag-umpisa nang dumating ang mga bisita ng ama ni Joseph. Karamihan sa mga ito ay mga amiga at amigo nito. May iba rin naman ng mga simpleng tao na nais bumati sa gobernador. Nakangiti namang naglingkod si Annie sa mga bisita bilang serbadora. Nakasuot siya ng uniforme na karaniwang suot lamang ng ina.
Gayunpaman, ay nanatiling malinis at formal ang dalaga sa mata ng mga tao. Hanggang sa magumpisa na ang programa, ay unang lumabas na sa entablado ang gobernador. Kaliwat kanang pagbati ang ipinaabot dito bago nagpatuloy sa kasiyahan. Maging si Annie ay na-enjoy sa tugtugan sa paligid at makita lamang niya ang mga taong masaya at kumakain at nagkukwentuhan ay sapat na para sa kanya. Ngunit laking gulat niya nang biglang huminto ang tugtog. Maging ang mga tao sa paligid ay nagulat nang mapansin ang labis na katahimikan sa paligid. Maya-maya pa ay nagsalita na sa kanilang harapan si Joseph. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta nyo para sa kaarawan ng aking ama. Pasasalamat nito sa mga tao. Napangiti at napuno ng palakpakan ang paligid dahil dito. Kahit hindi sabihin ng mga ito, ay proud din sila sa binata dahil napakabait nito. Kaya naman ngayon, ay nais ko po sanang imbitahan ng isang tao na napakahalaga sa aking buhay. Simula na makita ko siya, ay wala na akong ibang naisip pa dahil alam kong sa puso ko, siya lang ang nag-iisa. Napuno ng hiyawan at tili ang paligid. Dahil habang ang ibang babae naman ay napakunot ng noo at napataas ang kilay dahil sa pagtataka. Hindi naman maiwasang makaramdam ng kaba si Annie habang nakatingin sa binata. At tila ba'y huminto ang kanyang mundo nang tuluyan na siyang tingnan ng binata at ayain ng isang sayaw. Annie, my love, can I dance with you? Pilyong tanong sa kanya ng binata na sinundan ng tawanan at hiyawan ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Annie habang hindi maiwasang mapatingin sa paligid. Maging ang mga tao sa paligid ay bahagyang nagulat dahil isa lang naman siyang hamak na serbadora. Gayunpaman, ay tila walang pakialam si Joseph sa bagay na iyon. Ilang minuto na ang nakalipas, ay hindi pa rin naiintindihan ni Annie ang mga nangyayari. Kaya naman, mismong si Joseph na ang umabot sa kanyang mga kamay. Ano to, Joseph? Nakakahiya. Ano ka ba? Nahihiyang bulong ni Annie sa binata. Ngunit nahila na siya nito papunta sa gitna. Kasabay nito ay tumugtog na rin ang kanta, kasabay ng pagsayaw sa kanya ni Joseph. Tila ba'y sumabay sa kanilang galaw ang tugtog. Nakangiti lamang si Joseph sa kanya at tinadamang bawat galaw nila. Habang ang paligid naman ay napuno ng hiyawan. Natutuwa ang mga tao sa kanila dahil mahalata naman kay Annie na na-awkward na ito, gayunpaman ay patuloy pa rin si Joseph sa pagsayaw dito. Maging ang mga babae kanina na bahagyang napataas ang kilay ay hindi maiwasang mapangiti nang makita ang side na ito ni Joseph. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang pagiging mapilit at parang bata ng binata. Pagkatapos ng kanilang sayaw, ay tila ba wala pa rin sa sistema ni Annie ang mga nangyayari. Maya-maya ay hinalika ni Joseph ang noo ni Annie bilang pagrespeto sa dalaga. Alam naman kasi ni Joseph na awkward pa para sa dalaga kung hahalikan niya ito sa labi sa harap ng maraming tao. Mas lalo tuloy lumakas ang hiyawan at mas lalong napaibig ang mga tao kay Joseph. Everyone, alam kong naguguluhan ng ilan sa inyo kung ano man ang nangyayari. Naisip ko kasi na magandang pagkakataon nito upang ipakilala ko rin sa inyo ang nag-iisang babae nagpapatibok ng puso ko. Sambit ni Joseph habang hawak-hawak ang isang mic. Bago na patingin sa itaas. Ma, kung nakikinig ka man, si Annie nga pala. Ang babaeng papakasalan ko. Ang babaeng mamahalin ko ng husto. At ang babaeng handa kong ipagmalaki
at handa akong sakripisyo ang lahat para sa kanya. Maluhaluhang wika ni Joseph na tila ba kinakausap ang ina sa kalangitan. Parang nadala sa kanyang emosyon si Joseph at kung ano-ano na ang sinasabi sa harap ng maraming tao. Si Annie nga ay hindi na maiwasang mahiya dahil dito. Ngunit tinawanan lamang sila ng mga tao sa paligid. Habang ang ama naman ni Joseph ay bahagyang napangiwi nang marinig ang anak. Hindi ito ang inaasahan niya. Alam niyang may namamagitan na sa kanyang anak at anak ng kanilang labandera, gayunpaman ay hindi nga inaasahang ganito kalala at kabaliwang anak sa dalaga. Naku amigo, mukhang napakagandang lahi ang susunod sa inyong henerasyon na. Napakagandang dalaga ni Annie at talagang bagay sila ni Joseph. Biglang komento naman ng amiga, kaya wala na siyang ibang nagawa kundi peking mapangiti dito. Maya-maya ay napatingin pa siya sa anak habang masaya itong binibiro ang nobya at pinapakinggan at kaliwang kanan na kantyaw ng mga tao. Napahiga si Joseph sa damuhan habang nakatingin sa langit. Ilang araw na ang nakalipas matapos ang kaarawan ng ama nito. At ngayon ay malaya nang tinanggap ng kanyang ama si Annie sa pamilya. Ngayon ay araw ng linggo at kakatapos lang nila magsimba kanina ni Annie. Dumaan din muna sila dito sa farm na pagmamayari ng kanilang pamilya. At dito naisipang magtambay kasama ang nobya. Simpleng mga pagkain lamang ang dala nila habang nagpapalipas ng oras. Sa otri ni Annie, ang biniling ang floral dress dito na labis na bumagay sa dalaga. Binalot sila ng katahimikan habang masayang ninanamnam ang mga oras na magkasama sila. Para bang sila na ang pinakamasayang tao sa mundo habang nakaupo sila sa tabi ng isa't isa. Kontento at masaya. Iyan ang tanging nararamdaman ni Annie habang nakahiga ang nobyo sa ibabaw ng kanyang binti. Annie, tawag sa kanya ng binata. Tanong ni Annie dito, sa kabahagyang pinaglaruan ng mukha ng binata. Kailan tayo papakasal? Kaswal na tanong nito na labis na paggulat sa kanya. Ano ba sinasabi mo, Joseph? Nababaliw ka na naman. Sambit ni Annie sa kabahagyang tinusok ang tungti ng ilong ng binata. Bakit? Ayaw mo ba akong pakasalan? Biglang napanguso si Joseph sa tanong na iyon. Ha? Hindi naman sa ganun. Kasi bigla ka na lang magtatanong Nakakabigla ka. Sagot naman ng dalaga sa kanya. Hinawakan ni Joseph ang kamay ng dalaga bago muling magsalita ito. Pero papakasalan mo naman ako, 'di ba? Natatakot ako na baka susunod magising na lang akong wala ka. Makikita sa mga mata ni Joseph ang labis na pagkabahala nito. Napatawa tuloy si Annie sa reaksyon ng binata. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya masanay-sanay sa mga galawang ito ng binata. Corny man sa paningin ng iba, ay ramdam niya naman ang pagka-genuine ng tinig nito. Saglit na nagkatitigan sina Annie at Joseph at tila ba'y nangungusap ang kanilang mga mata. Dahan-dahang umangat si Joseph habang nakatingin sa mga labi ng nobya. Tila ba'y naintindihan iyon ni Annie at kahit na alam niya ang nais gawin ng lalaki, ay hindi na niya nagawa pang makapalag. Para siyang nahipnotismo sa mga mata ni Joseph at namalaya na lamang ang sarili na humahalik sa binata. Dahan-dahang hinawakan ni Joseph ang kanyang pisngi at inilapit pa ng husto ang kanilang mga labi. Ito ang unang beses na tumagal ng ganun ang paghalik sa kanya ng binata.
Bago lamang sa pakiramdam ni Annie ang ganitong init ng katawan. Na miski siya ay hindi magawang pigilan ang sarili sa paghalik sa nobyo. Maingat at delicate ang bawat halik ni Joseph. Hanggang sa dahan-dahan na nitong ipinasok ang dila sa bibig ng babae. Ginuidan niya ang dalaga sa pagitan ng kanilang mga halik. Ngunit sa gitna ng kanilang mga halik, ay nagulat na lamang ang dalawa nang maramdaman ang pagpatak ng ulan. Agad na natawa ang dalawa dahil maaabutan na sila ng ulan sa labas. Dahil dito, ay napatakbo sila sa pinakamalapit na kubo. May kalayuan ang kubo na iyon sa kinaroroonan nila kanina. Kaya naman, nabasa na sila ng ulan bago pa man sila makasilong dito. Natawa ang dalawa nang makasilong na sila sa loob. Nabasa tuloy tayo, ikaw kasi, sambit ni Annie. Saka pinunasan ng buhok ng nobyo gamit ang panyo na hawak. Napangiti naman ang lalaki na makita kung gaano kaalaga ang nobya sa kanya. Sa halip na sumagot ito, ay sinuklian niya ng mabilis na halik ang dalaga. Hindi pa ako tapos sumalik sambit ni Joseph. Saka muling pinagpatuloy ang paghalik sa dalaga. Natalawa na lang din ang dalaga bago inilagay ang dalawang kamay sa ibabaw ng balikat ni Joseph. Para bang may sariling isip ang katawan ni Annie at sinasabayan ang bawat galaw ni Joseph. Dahan-dahang inilakbay ng binata ang mga kamay mula sa balikat ng dalaga pababa sa tagiliran nito. Tila ba'y hinahaplos ni Joseph ang bawat sulok ng katawan ni Annie habang patuloy pa rin sa paghalik dito. Nadala naman si Annie sa bawat galaw ng binata at dahan-dahang ipinadulas ang kamay sa buhok nito at maiging hinawakan ng mga iyon. Maya-maya pa ay napunta na sa dahan-dahan ang kamay ni Joseph sa loob ng damit ng dalaga. Habang nilalakbay ang dibdib nito, napaungol na lamang si Annie nang maramdaman ang kamay ng nobyo sa loob ng damit niya. Hindi na nagawa pang makapag-isip ng matino ang dalawa dahil nadalas na sila ng emosyon. Maging si Annie ay hindi na napigilan ng sarili at voluntaryong hinubad ang suot na damit. Hindi naman naiwasang mamangha ang binata nang makita ang hinaharap ng dalaga at nagpakasawa na hinagka ng mga iyon. Lumipas pa ang mga oras ay palakas ng palakas ang ulan. Ngunit sa kabila ng paglamig ng temperatura sa labas ay mas lalo namang nag-iinit ang dalawa sa kanilang ginagawa. Maingat na inihiga ni Joseph ang dalaga sa isang papag na nakita nila sa loob ng bahay kubo. Nagpatuloy pa silang dalawa hanggang sa hindi na nila malayang wala na silang suot na damit, maliban na lamang sa undergarments nila. Ngunit hindi rin nagtagal ay tuluyan na ring nawala ang pinakahuli nilang saplot, kasabay ng isang pangyayaring hindi nila inaasahan. Sumabay sa bawat pagpatak ng ulan ang malalakas na ungol ni Annie sa bawat galaw ng binata papasok sa kanya. Nakailang ulit sila sa ginagawa hanggang sa napahiga sila sa pagod. Nang matapos na sila, ay agad na dinamitan ni Joseph ang dalaga. Mahimbing na itong natutulog ngayon. Marahil ay dala na rin ng pagod. Niyakap niya ang dalaga habang nakatagilid ito sa kanya. Paggising nila, ay agad na rin silang nagtungo pabalik sa mansyon. Hindi maiwasang matawa ni Joseph sa reaksyon ng nobya
nang maalala nitong ang mga nangyari ng gabing iyon. Hala, teka lang, may nangyari talaga sa atin, Joseph? Panglimang ulit na tanong ni Annie sa kanya. Napapuntong hininga naman si Joseph dito. Hays, oo nga. Ha, bakit hanggang ngayon di ka pa rin makapaniwala? Tanong niya rito. Kasi naman, bakit? Akala ko ba hintayin natin magpakasal tayo? Di nakita mo na agad ngayon ang kabuuan ko. Nasaan ang dignidad ko? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Annie sa kanya. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Biglang tanong ni Joseph sa kanya. Bagyang natigilan si Annie bago napayuko. Hindi naman yun ang tinutukoy ko eh. Hindi na niya tuloy na ituloy ang sasabihin. Namputulin siya ni Joseph. So you like it, huh? Pilyong tanong ni Joseph sa kanya. Nahiya na mo napatingo si Annie sa kanya. Napangiti ng husto ang binata na makita ang reaksyon nito. Saka napayakap sa dalaga. Naging mas matatag ang kanilang samahan makalipas ang ilang pang linggo. Kadalasan ay sabay na rin silang namamalengke. Kaya naman, kaliwat kanang pagbati at tukso ang inaabot nila sa tuwing nakikita silang magkasama. Hanggang sa isang araw, ay kinailangan muli ni Joseph na pumunta sa Maynila upang dumalo sa isang event. Personal kasing naimbita si Joseph ng isang entrepreneur para dumalo sa isang seminar. Hindi naman tinanggihan ni Joseph ang imbitasyong ito dahil mas lalawak din ang kanyang kaalaman sa negosyo at politika sa event na ito. Nang makapagpaalam na si Joseph sa nobya, ay bumalik na ito sa trabaho. Kinabukasan, habang abala sa pagsasampay si Annie, ay napansin niya ang ina na tinawag ng ama ni Joseph. Naiwan din kasi ito dahil si Joseph lang naman ang inaimbitahan. Napakunot ang noo ni Annie habang nakatingin sa dalawa dahil maahalata sa mga ito ang pagkaseryoso. Gayunpaman, ay napakibit balikat na lamang si Annie at nagpatuloy sa ginagawa. Ngunit kinahapunan ay nagulat na lamang si Annie nang mga ibinalita sa kanya ang ina. Po, pero bakit naman po? Maayos naman po ang trabaho natin, ma, di ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Annie sa ina. Napayuko naman ang nanay ni Annie bago mahinang sinagot ng mga tanong niya. Napapaisip lang ako, anak, na bumalik na lang tayo sa Rizal at doon na tayo mamuhay. Sambit ng ina sa kanya. Hindi naman maintindihan ni Annie ang biglaang pagbabago ng isip ng kanyang ina. Wala namang dahilan para umalis ito sa trabaho bilang labandera. Ngunit sa huli ay wala nang nagawa pa si Annie. Nang ipag-impake na siya ng ina, kinabukasan upang bumalik sa kanilang probinsya. Bago pa man sila umalis, isinubukan muna ni Annie na makitawag para ipalaman lang kay Joseph ang pagbalik niya sa Rizal. Wala naman kasi silang telepono at tanging ang mga kakayanan lamang sa buhay ang nakakabili nito. Nakitawag lamang siya gamit ang telepono ng iba. Ngunit tila mukhang busy pa ito dahil hindi sinasagot ni Joseph ang kanyang tawag. Dahil dito ay wala nang nagawa pa si Annie kundi ang umalis nang laglag ang balikat. Ngunit bahagya rin namang nawala ang kanyang disappointment dahil sa ina. Huwag ka mag-alala, paniguradong sasabihin rin naman ng gobernador kay Joseph na umalis tayo at bumalik sa Rizal kahit hindi ka na tumawag sa kanya. Sambit sa kanya ng ina. Bahagyang nabawasan ang kaba ni Annie at nakampante na susundan siya ni Joseph sa Rizal.
sa oras na makauwi ito. Ngunit lumipas na ang ilang araw, ilang linggo, at wala pa ring Joseph na sumunod at naghanap sa kanya. Makalipas ang ilang araw, ay nakabalik na rin si Joseph mula sa Maynila. Ilang araw na rin kasi ang event na iyon at may pinuntahan pa rin siyang mga pagpupulong pagkatapos nito. Nakangiting naglakad si Joseph papasok ng mansyon habang dala-dala ang kanyang maleta. "Pa! Ani, nandito na ako!" Masayang sambit ni Joseph habang papasok ng gate. Nagpatuloy pa siya sa paglalakad, papasok, at agad rin naman siyang sinalubong ng ilang mga kasambahay. "Aling Nena, si Papa po?" tanong niya rito. Nasa taas po, Senyorito," sagot naman nito sa kanya habang kinuha ang maleta niya. Nagpasalamat naman ang binata sa kasambahay bago nagpatuloy sa paglalakad sa itaas. Ngunit mukhang abala ito sa kausap sa telepono, kaya naman bumaba na lang ulit siya at pumunta sa likod ng bahay. Dito kasi kadalasang nagpapahinga si Annie, kaya naman pasimple pa siyang nagtago at balak sanang gulatin ng dalaga. Ngunit laking gulat niya nang walang Annie na makita sa lugar na iyon. Napakunot ang noo ni Joseph. Hindi ba sila pupunta ngayon dito? Pero alam kong sinabi ko kay Papa na ngayon ako uuwi. Paniguradong alam ni Annie ang tungkol sa bagay na iyon. Kaya naman bakit wala siya dito? Takang tanong ni Joseph sa sarili. Nagtungo pa siya sa labahan at nakita ang tambak ng mga damit. Mukhang hindi pa nakakapaglaba, kaya naman napangiti si Joseph. Dahil sigurado siyang darating na maya-maya ang dalaga. Kasama ang inay nito upang maglaba. Ngunit palabas pa lang sana siya ng kwartong iyon, ay bigla niya nakasalubong ang isang matanda. "Magandang umaga, iho. Ikaw pala ang anak ni Gobernador. Pasensya ka na at mukhang ngayon lang tayo nagkita." Sambit ng matanda at bahagya pang napayuko sa kanya. Tapakunot noo naman si Joseph dito. "Ako nga pala si Nora, ang bago niyong labandera." Pakilala nito sa sarili. Mas lalong naguluhan si Joseph sa narinig. "Ba, bagong labandera? Pero bakit? Nasaan si Aling Marta? Si Annie?" Takang tanong niya dito. Si Marta ba? Ang alam ko ay umalis silang nakaraang araw. Mukhang tumigil na rin kasi sa paglalaba si Marta eh." Dahil dito, ay para bang sumiklab ang kaba sa dibdib ni Joseph. Agad siyang napatakbo palabas at hinanap ang ama. Tinanong niya ito, ngunit katulad rin ito ng sinabi ni Aling Nora. Maging ang mga kasambahay nila ay ito rin ang sinabi. "Bakit naman, Papa? Hindi mo man lang tinanong kung bakit sila umalis? Si Annie, nasaan si Annie? Wala ba siyang sulat o hindi man lang siya tumawag sa akin?" Tanong ni Joseph dito. Napatalikod naman ang ama niya sa kamahinang sumagot. "Hindi ko alam, anak. Ngunit hindi nang iwan ng kahit anumang sulat ang nobya mo. Ni hindi rin nila sinabi kung saan sila pupunta. Mukhang hindi ganun kalalim ang pagmamahal ni Annie sa'yo, katulad ng iyong inaasahan." Sambit ng kanyang ama na labis na tumagos sa kanyang dibdib. Labis na nasaktan si Joseph nang marinig ito sa ama. Hindi niya gustong maniwala sa sinasabi nito. Ngunit ilang araw na ang nakalipas ay hindi man lang nagparamdam ang dalaga. Ilang beses ang sumubok na hanapin ito, ngunit palagi siyang laglag balikat na umuwi sa kanilang mansyon. Napaiyak na lang si Joseph habang unti-unting nawawala ng pag-asa na muli pa silang makikita ng dalaga. Napayuko na lamang si Joseph habang nakahawak sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang tila pagtusok ng isang malalim na bagay sa kanyang dibdib. "Nasaan ka ba, Annie? Namimiss na kita. Please, magparamdam ka naman. Mahal mo pa rin naman ako, hindi ba?" Umaasang tanong ni Joseph
Saka napakamaluktot sa kanyang kama at napaiyak na lamang. Sa kabilang banda naman, ay ilang linggo na ang lumipas, ay wala ring paramdam si Joseph kay Annie. Hindi na tuloy nakatiis si Annie at napatanong na si ina. Ma, wala pa rin bang tawag mula kay Joseph? Akala ko ba ay sasabihin na lang ni Gobernador kay Joseph na narito tayo sa Rizal. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapadalo si Joseph dito. Mababa ka sa boses ni Annie ang labis na pangungulila sa nobyo. Napatalikod naman ang ina. Hindi ko rin alam, anak. Hayaan mo na yun. Pupunta rin yun kung gusto niya. Simpleng sagot sa kanya ng ina na tila ba'y walang pakialam sa sinasabi ni Annie. Pero ma, baka naman kasi hindi alam ni Joseph ang lugar na ito. Bakit hindi kaya bumalik ako sa mansyon para kitain si Joseph? Kaya ko naman magbiyahe pabalik sa Bulacan kung gugustuhin ko eh. Masayang suhestyon ni Annie na agad naman kinunutan ng noon ng kanyang ina. Ikaw? Pupunta doon? Bakit naman? Kung gusto ni Joseph na makita ka, siya mismo ang hahanap sa'yo, Annie. Kahit saan ang parte ng mundo. Pero ikaw maghahabol sa lalaki. Wala ka na bang kahihiyan sa sarili mo? Tila ba ay mababa ang tingin sa kanya ng ina habang sinasabi ang mga ito. Natigilan naman si Annie at bahagyang napaisip. May punto naman ang ina. Pangako rin naman ni Joseph sa kanya na kahit saan man siya ng mundo naroon, ay hahanapin siya nito. Kailangan lamang niya maghintay. Tama, umaasa si Annie na isang araw ay magigising na lamang siya at makikita si Joseph na naghihintay sa kanya habang labis ang ngiti. Ngunit lumipas ang ilan pang linggo ay walang Joseph na nagpakita. Wala ring Annie ang bumalik sa binata. Pareho silang naghihintay sa wala na para bang pinagkaitan ng tadhana. Hindi ningid sa kanilang kaalaman ang tunay na dahilan ng kanilang paghiwalay. Ito ay walang iba kundi ang ama ni Joseph. Para sa gobernador, hindi nararapat ang isang anak ng labandera para sa kanyang anak. Wala siyang ibang gusto kundi ang mapabuti ang buhay ni Joseph, ang karir nito sa politika. At para sa kanya, walang lugar si Annie para sa ikagiginhawa ng buhay ng anak. Kaya naman, gumawa siya ng paraan upang mapaghiwalay ang dalawa. Inoferan niya ng 3 milyon ang ina ni Annie upang huminto na ito sa pagtatrabaho at umuwi na lang sa probinsya nito. Binigyan niya rin ito ng bukod na pera upang magpatayo na lamang na sarili nitong negosyo. Hindi naman makapaniwala ang ina ni Annie sa oportunidad na ito. Hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang alok. Kahit alam niyang kapalit nito ang paghihiwalay ng kanilang mga anak. Gayunpaman, ay malaki ang tiwala ng ina ni Annie na magkikita at magkikita ang dalawa kung sila talaga para sa isa't isa. Masakit man para sa kanya na makita si Annie na umiiyak gabi-gabi dahil sa labis na pangungulila sa nobyo, ay wala na siyang ibang nagawa kundi ang tiisin ito. Ngunit hindi niya inaasahan nang malamang buntis si Annie at anak ito ni Joseph. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niyang desisyon na paghiwalayin ang dalawa. Dahil sa kanyang desisyon ay isang pamilya ang kanyang nawasak. Nais man niyang kumpletuhin ang pamilya na mabuo ni Annie para sa magiging apo niya, ay hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Nangako siya sa gobernador na kahit kailan ay hindi na sila maaaring bumalik sa mansyon. Kaya naman, kahit na nais ni Annie na ipaalam kay Joseph ang tungkol sa kanilang anak, ay pinigilan ito ng kanyang ina. Lumipas pa ang ilang taon at tuluyan na nga nabaon sa limot
ang mga pinagsamahan nila ni Joseph. Ngayon ay masaya at kontento nang namumuhay si Annie kasama ang ina at ang kanyang anak na si Jaden. May mga pagkakataon na naaalala niya si Joseph, ngunit 7 taon na nakalipas, walang Joseph ang nagpakita sa kanila. Sapat na panahon na rin iyon para kay Annie upang mag-move on at itaguyod ang kanilang anak ng mag-isa. Napatingin si Annie sa anak habang masaya itong naglalakad papasok sa paaralan nito. Inihatid niya kasi si Jaden sa klase bago siya pumunta sa kanyang trabaho. Sa ngayon ay isang cashier si Annie sa isang maliit na grocery sa kanilang lugar. At sa pamamagitan ng perang kinikita niya rito, ay naitataguyod niya ang pangailangan ng kanyang anak na si Jaden. Sa kabilang banda naman, ay napatingala si Joseph sa kalangitan habang nakalagay ang isang kamay sa ibabaw ng kanyang noo. "Maganda ba?" tanong ng babae sa kanyang harapan. Kasalukuyang nakahiga si Joseph sa lap ng fiancé niya na si Emily. Sa loob ng ilang taong paghihintay, sa pagbabalik ni Annie ay sa wakas, nagawa na niyang mag-move on. 2 taon na silang magkarelasyon ni Emily at nagbabalak na rin silang magpakasal sa susunod na buwan. Isang anak ng businessman si Emily at matalik na kaibigan ng kanyang ama ang ama nito. Napakaganda. Nakangiting sambit ni Joseph habang nakatingin sa mga mata ni Emily. Napangiti naman ang babae, saka inipit ang kanyang buhok sa taingan nito. Nasa farm sila ngayon kung saan din sila nagtatambay ni Annie noon. Hindi tuloy maiwasang maalala ni Joseph ang mga panahong silang dalawa ni Annie ang magkatabi at nakahiga sa lap nito. Bago pa man malunod si Joseph sa sariling alaala sa dating nobya, ay inanayanan na ito ni Emily paalis sa lugar. Nang matapos na ang date nila ni Emily, ay sinamahan niya ito sa pag-uwi sa sarili nitong apartment. Dito na rin siya natulog, katabi ang dalaga, nang ito na mismo ang mag-aya sa kanya. Kinabukasan kasi ay sasamahan niya pa itong umuwi sa probinsya dito sa Rizal. Kailangan kasing bumalik ni Emily dito upang magbakasyon kasama ang magulang nito. Hinalikan niya muna ito matapos niyang matulungang ibaba ang gamit. "See you next week, Joe," paalam ni Emily sa kanya. "See you. Pupunta ulit ako dito sa susunod na araw." Sambit niya rito bago napangiti at pinaandar ang kanyang sasakyan. Ngayon ay mag-isa na lamang na nagmamaneho si Joseph pabalik sa Bulacan. Ngunit maya-maya ay bigla siyang na-traffic nang mapansin na nalabasan na pala ng mga estudyante. Napahinto rin siya sa pag-andar kasabay ang mga sasakyan sa kanyang likuran. Maya-maya ay umandar na rin siya nang maisipan niyang buksan ang kanyang music player. Saglit lamang niyang inalis sa paningin sa harapan, ngunit hindi niya inaakalang bigla na lamang tatawid ang isang bata sa kalsada na mukhang may hinahabol na kaibigan sa daan. Huli na nang mapansin ni Joseph ang batang iyon. At kahit na agad siyang na magpreno, ay nahagi pa rin ito ang bata. Para bang huminto ang mundo ni Joseph dahil sa gulat. Agad siyang napalabas sa kanyang kotse at nakita ang dugo ang bata na nakabuligta sa sahig. Hindi na nagdalawang isip pa si Joseph at nilapitan agad ang bata. Kahit na maraming tao ang nakakita sa insidente, ay tanging pagtingin lamang ang nagawa ng mga ito. Agad na binuhat ni Joseph ang bata upang dalhin sa ospital. Mabuti na lamang at hindi ganoon kalayo ang ospital mula sa paaralan, kaya agad niya itong nadala roon. Agad na dinala sa emergency room ang bata dahil sa kritikal nitong lagay.
habang si Joseph naman ay napaupo sa bench at hinihintay ang magiging resulta ng mga operasyon. Handa siyang bayaran ang lahat ng pinsalang nagawa niya sa magulang ng bata. Ngunit hindi niya kakayanin na bayaran ang buhay na nawala kung sakali. Please, please don't die on me, please. Pakiusap ni Joseph habang hindi mapakali sa kakaikot at tayo sa paghihintay. Makalipas ang ilang minuto na paghihintay ay lumabas ulit ang doktor. Kamusta po siya, Dok? Okay naman po ba? Kinakabahang tanong niya dito. Calm down, sir. Firstly, kayo po ba ang guardian ng bata? Tanong nito sa kanya. Saglit na natigilan si Joseph. Po, hindi po. Pero ako ang dahilan kung bakit nangyari ito. Sambit niya dito. Bigla namang lumapit ang isang nurse sa kanila. Doc, about sa parents ng bata, papunta na po dito. Baka maya-maya raw po siya makakadating dahil paalis pa lang sa trabaho. Sambit nito sa doktor. Napatango naman ito bago muling napatingin kay Joseph. I see. I need the guardian's permit to have blood transfusion, but the kid's condition is critical. For now, we need a blood donor. Type AB+ is required. Sambit nito. Type AB+? Saglit na napaisip si Joseph at wala pang isang minuto ay buong lokas siyang nagsalita. Ako. I can donate as much as blood as he needs to recover. My blood type is AB+. Is that enough? Tanong niya dito. Saglit na nagkatinginan ng nurse at doktor. Alam nila na wala sila sa posisyon upang magdesisyon, ngunit mas mahalaga ang buhay ng bata. Agad na inayos ng doktor ang proseso para sa blood transfusion, habang ang nurse naman ay tinawag muli ang magulang ng bata at ipinaalam ang mga nangyayari. Pinapasok sa isang kwarto si Joseph bago inayos ang procedure na kakailanganin. Napangiwi si Joseph nang itinusok sa kanya ang karayom. Hindi niya maiwasang mag-alala habang nakatingin sa kanyang dugo na dahan-dahang lumalayo mula sa kanya. Hindi niya alam kung bakit wala siyang pag-aalangan na pumayag sa pagdodonate ng dugo. Ngunit para bang may kung ano nang makita niya ang bata kanina na duguan. May parte sa kanya na kumirot sa kanyang dibdib. Nagpahinga muna siya matapos ang operasyon at makalipas ang ilang oras ay sumilip siya sa labas ng kwarto ng bata. Nakita niya ang ilang tao na nakatayo sa harap ng bata. Mukhang ito ang pamilya ng bata. Naisin man niyang humarap sa mga ito at humingi ng dispensa sa nagawa niyang pagsagasa dito, ay mas nangibabaw ang kahihiyan niya sa sarili. Ramdam niya na rin kasi ang pagkahilo, kaya naman bumalik na lang din siya sa kanyang kotse at saglit na nagpahinga. Simula noon ay pasimple siyang bumibisita sa bata. Unti-unti nang nakaka-recover ang bata dahil na rin sa tulong na ibinigay na dugo ni Joseph. Napangiti si Joseph habang nakaupo sa tabi ng kama nito. Mukhang wala pang pamilya ng bata, kaya naman nagtaga siyang hintayin ito. Nais niya kasing formal na humingi ng paumanhin dito. Ilang saglit lamang ay dahan-dahan na pamulat ang bata. Papa? Tawag nito sa kanya. Saka napahigpit ang hawak sa kamay niya. Nagulat naman si Joseph sa narinig, lalo nang makaramdam siya ng kakaiba nang marinig ang tawag na ito sa kanya. Para bang may parte sa kanya ang naramdaman ng tuwa, ngunit mas nangibabaw ang pagtataka. Dahil dito ay agad niyang inalis ang pagkahawak ng bata. Napatayo sa gulat si Joseph, ngunit kasabay nito ay isang malakas na pagbagsak ng isang bagay na narinig niya mula sa likuran. Dahil rito ay napatingin din siya sa likuran at nakita ang isang taong hindi niya inaasahan.
Hawak nito ang isang basket ng mga prutas. Ngunit mukhang nagulat din ito sa kaya nalaglag ang ilang mga dala nitong prutas. Joseph? Hindi makapaniwalang tawag sa kanya ni Annie. Saka lamang napagtanto ng binata kung sino ang nasa kanyang harapan. Para bang biglang huminto ang kanilang mundo nang makita ang isa't isa. Annie? Sino nga ba ang mag-aakala na magkikita sila ng mga oras na iyon? Ang biglaang pagguhit sa kanilang landas ay hindi nila inaasahang mangyayari ng ganoon kabilis. Makalipas ang ilang saglit, ay namalayan na lamang nila na nakaupo na silang dalawa sa isang bench. Katahimikan lamang ang namayani sa kanilang dalawa. Ngunit sa loob-loob ni Joseph ay nais niyang hagkan, hawakan at kausapin ang dating nobya. Para bang biglang bumalik ang kanyang nararamdaman para sa babae. At hindi niya magawang pigilan ang kasiyahan sa kanyang dibdib. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya excited na makita ito. Tulala at hindi naman makapaniwala si Annie habang nakaupo sa isang tabi. Nakakapit ang kanyang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng kanyang inuupuan. Habang si Joseph naman ay nakasandal sa katabing upuan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa binata. Marami siyang naisabihin dito. Gusto niyang tanungin ang mga bagay na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Gayunpaman ay hindi niya magawang ibukas ang kanyang bibig. Para bang natigilan siya at tinais na lamang na manahimik. Ngunit makalipas ang ilang minuto, ay bigla na lamang nagsalita si Joseph na hindi niya inaasahang mag-uuna sa kanila ng usapan. It's been a while, isn't it? Tanong nito sa kanya. Tumango lamang siya dito. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita matapos ang ilang taon na nawala ka at hindi nagpakita. Akala ko talaga hindi na kita makikita kahit kailan. Para bang nakaluwag sa kanyang dibdib ang ideyang iyon para kay Joseph. Hindi ko rin alam na makalipas ang ilang taon, isa ka lang din magpapakita sa amin ni Jaden. Hindi na napigilan ni Annie ang pagka-bitter sa kanyang boses. Bagya naman nagulat si Jaden sa sinabi ng babae. Jaden, yun ba ang pangalan ng batang nasagasaan ko? Tanong ni Joseph kay Annie. Ha? Ngayon mo lang nalaman? Oo, siya lang naman ang anak ko na mas importante pa kaysa sa sarili ko. At sa pangalawang pagkakataon, ay muntik pang mawala ang nag-iisang dahilan para mabuhay ako. Mangiyak-iyak na sambit ni Annie. Teka, so si Jaden ay... Napatakip sa kanyang bibig si Joseph nang mapagtanto ang ibig sabihin ng babae. Matapang namang humarap si Annie sa kanya. Oo, hindi ka panipaniwala na ang isang pagkakamali natin noon ay nagbunga? Hindi ba? Masaya ka na ba? Matapos mo kaming iwan ng ilang taon at nagpakasaya mag-isa, ito pa ang isusukli mo sa amin? Ang sagasaan ng sarili mong anak? Tuluyan ng napahugulgol si Annie sa harapan niya. Mas dumoble ang sakit sa dibdib ni Joseph nang iwan siya ni Annie at bumalik ito sa loob ng kwarto ng bata. Hindi siya makapaniwala na ang batang muntik na niyang mapatay ay anak niya pala. Kaya pala, ganoon na lamang ang lukso ng kanyang dibdib dahil sa kaba nang makita itong naghihingalo sa pagkabangga. Napayuko na lamang si Joseph. Nais niyang bumawi kahit na hindi alam ni Annie ang kanyang pangungulila sa loob
ng ilang taon sa pag-aakalang iniwan siya nito. Handa siyang gawin ng lahat para makabawi sa kanyang anak at pati na rin kay Annie. Lumipas pa ang mga araw ay nagpatuloy siya sa pagdalaw sa bata. Kung minsan ay siya ang humahalili kay Annie sa pagbabantay kay Jaden. Hindi naman siya pinahintulutan ni Annie dahil mahinanakit pa rin ito sa kanya. Kaya naman, pasikretong pumapasok sa loob ng kwarto ni Jaden si Joseph. Sa tuwing umaalis ang babae. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay naging malapit na rin ang loob ni Jaden sa kanya. Marahil ay dahil naramdaman din nito ang kakaibang koneksyon sa kanilang dalawa. Sinasamahan niya palagi si Jaden sa paglalaro tuwing wala si Annie. Kaya naman, hindi ito na boring habang naka-confine sa ospital. Hanggang sa dumating ang araw na para ma-discharge na si Jaden, napalingon-lingon ang bata at pilit na hinahanap si Joseph. Napalapit na rin kasi siya dito at nais niya sana makipaglaro sa lalaki. Napansin naman ni Annie ang paghahanap ng anak sa lalaking iyon. Linggit sa kanyang kaalaman, napasikretong bumibisita si Joseph sa anak tuwing wala siya. Agad namang sinabi ni Annie sa anak na hindi na ito babalik. Ngunit sa loob-loob ni Annie ay umaasya siyang bumalik si Joseph. Kahit hindi na para sa kanya, kundi para na lamang sa kanilang anak na si Jaden. Pauwi na si Annie kasama si Jaden sa bahay nila. Malayo pa lamang ay napatakbo na agad ang bata papasok. Jaden, huwag kang tumakbo at baka madapa ka. Saway naman ni Annie sa anak bago sumunod dito. Napailing na lang siya nang umiti ito bago muling nagpatuloy sa pagtakbo. Hays, ang batang yun kahit kailan talaga. Sambit ni Annie, saka naglakad na papasok, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ma, nandito na kami. Malakas na saad ni Annie bago binuksan ang pinto. Ngunit pagtingin niya sa loob, ay hindi niya inaasahan ang lalaking nakaupo sa sofa habang buhat-buhat si Jaden. Joseph? Hindi makapaniwalang sambit ni Annie habang nalalaki ang mga mata na nakatingin sa lalaki na nasa harapan. Bahagya namang napangiti ang lalaki sa kanya. Annie, tawag nito sa kanya. Nanatili pa ring nakapatong si Jaden kay Joseph habang nakangiti sa ina. Mao, siya rin yung nag-donate sa akin ng dugo sa ospital, diba? Nandito rin siya, oh. Masayang sambit ng bata. Kasunod naman nito ay paglabas ng ina ni Annie mula sa kusina dala ang kape. Nagulat ito nang makita ni Annie, ngunit inaya na rin siya ng anak papasok sa loob. Nabalot ang katahimikan ng kabuuan ng paligid na iyon habang magkaharap silang nagkakape. Tahimik na hinigop ni Annie ang kanyang kape. Ganoon rin naman si Joseph, na bahagya pang nakikiramdam sa mag-ina. Habang si Aling Marta, ang ina ni Annie, ay kapansin-pansin ng pagkabalisa at tila ba'y kinakabahan. Annie, Joseph, hindi ko talaga alam kung saan ako mag-uumpisa ngayon. Kinakaba ang sambit nito sa kanila. Napakunot naman ang noo si Annie. Hindi siya makapaniwala na nag-uusap na pala sina Joseph, ang nanay niya, at nagawa pa nitong pumunta sa bahay nila. Ganoon na lamang ang gulat ni na Annie at Joseph sa mga sumunod na sinabi ni Marta. Alam kong huli na ang lahat para pagsisihan ko ang mga nagawa ko at ng ama mo, Joseph. Pero simula noong makita ko kung gaano
kadesidido si Joseph na makita at makilala si Jaden, ay unti-unti akong kinain ng guilty. Paunang sambit nito sa kanila. Napayuko si Joseph habang pinapakinggan ang sinabi ng ginang. Alam niya magagalit lamang ng husto sa kanya si Annie kung patuloy siyang mangungulit dito, patungkol sa kanyang anak na si Jaden. Kaya naman, na makita siya ni Aling Marta na minsang bumisita kay Jaden sa ospital, ay hindi na siya nagdalawang isip na kausapin ito. Pinilit ng ginang na iwasan ng lalaki, lalo pa at kasama iyon sa napagkasunduan nila noon ng ama nito. Ngunit patagal ng patagal, mas nakikita ni Marta ang labis na dedikasyon ng lalaki upang makabawi sa mag-ina. Tahimik na nakinig ang dalawa sa ikinwento ng ginang, mula sa proposal ng ama ni Joseph hanggang sa 3 milyon na ibinigay nito sa kanya upang ilayo si Annie kay Joseph. Lahat ng iyon ay ikinwento niya sa dalawa. Ngunit, maski isa sa mga ito ay walang naglakas ng loob na magsalita. Mukhang parehas silang gulat at hindi makapaniwala na parehas silang napaikot at napaniwala sa isang kasinungalingan. Naniwala si Joseph na iniwan na lang siya basta ni Annie, habang si Annie naman ay napaniwalang nakalimutan na ng nobyo. Dahil sa mga ideyang ito, ay tuluyang nawala ang koneksyon sa kanilang dalawa. Nanatiling tahimik ang dalawa. Bakit ma? Napatiningin ang kanyang ina kay Annie. Alam kong hindi ganoon kadaling tanggapin, anak. At bakit ko ginawa yun? Hindi ko rin alam, anak. Gusto ko lang naman na makapagpahinga na tayo sa pagtatrabaho, kaya naman tinanggap ko ang pera. Hindi ko na rin naisip ang tungkol sa kapakanan yung dalawa. Sana'y mapatawad mo ako, Annie. Tapat na paumanhin ito sa kanya. Ramdaman naman ni Annie ang pagkaseryoso ng mga mata ng ina. Ramdam niya na totoo at wala itong halong pagsisinungaling. Mababakas ang bahagyang pagkanginig ng boses nito. Hindi na nagtagal pa si Annie sa sala at pumunta muna sa kanyang kwarto. Nais niyang mapag-isa at naintindihan ito ng ina. Naiwan naman sina Aling Marta at Joseph sa sala, na binalot rin ng katahimikan. Hindi alam ni Annie kung para saan pa ang mga sinabing iyon ng ina. Nasaktan na siya at tapos na ang lahat. Umamin ba ito dahil sa pag-asang magkakabalikan pa sila ni Joseph kung sakaling magkakalinawan sa totoong nangyari sa kanila noon? Nalilito na si Annie. Simula noon ay awkwardness na sa pagitan nila ng ina. Hindi naman naging malayo ang loob ni Annie sa ina. Sadyang kailangan niya lamang ng panahon upang makalimutan ang katotohanan na niloko at pinaikot siya ng ina. Paglabas ni Annie ay naisipan niya munang kumain. Nakita niya ang ina sa labas at mukhang may kausap itong kapitbahay. Kaya naman, nagtungo na lang siyang mag-isa sa kusina. Ngunit pagdaan niya sa sala, ay hindi niya inaasahang naroon pa si Joseph. Gabi na, ngunit naroon pa ito sa sala at nakaupo. Dahan-dahan siyang lumapit dito. At taking gulat na makitang tulog ang lalaki, habang si Jaden naman ay nakahiga rin sa tabi ng lalaki. Mukhang naunang nakatulog si Jaden sa tabi ni Joseph, dahil nakabalot pa ito ng kumot. Hindi maiwasang mapangiti ni Annie. Ito na ang matagal niyang hinahangad para sa anak. Matapos ang nangyaring noon, nakaraang araw, ay nasabi na rin niya dito ang tungkol kay Joseph. At hindi makapaniwala si Annie na simpleng tango lamang ang isinukli ng anak sa kanya. Na para bang alam na nito na si Joseph ang kanyang ama. Bago pa magising ang dalawa,
ay nagtungo na si Annie sa kusina para kumain. Maya-maya ay nakarinig siya ng yabag sa kanyang likuran. Kaya naman napalingon siya dito. So sorry, nakatulog ako sa sofa. Paumanhin ito sa kanya. Iniwas naman ni Annie ang tingin dito at ibinalik sa kanyang kinakain. Hindi ka ba uuwi? Gabi na oh. Ipasok pa si Jaden bukas. Dapat hindi mo na siya puyatin pa. Seryosong sagot naman ni Annie dito. Oo, uuwi na rin naman ako. Nakatulog lang ako habang nakatingin kanina kay Jaden. Sagot nito, saka nahihiyang napahawak sa kanyang batok. Namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Hindi naman kasi masyadong nagsasalita si Annie, habang si Joseph naman ay hindi alam kung ano ang sasabihin para may pag-usapan silang dalawa. Natapos na lang tuloy sa pagkain si Annie nang hindi sila nag-uusap. Napakamot sa kanyang ulo si Joseph nang muling bumalik si Annie sa kwarto nito at naiwan siya sa kusina. Hindi na niya alam ang gagawin. Gusto niya itong kausapin ng seryoso tungkol sa anak nila, ngunit para bang may isang matayog na pader sa pagitan nilang dalawa. Maya-maya ay nakaramdam siya ng mahinang tapik sa kanyang likuran. Doon ay nakita niya ang ina ni Annie na nakangiti sa kanya. Animoy sinasabi nitong huwag siyang susuko anuman ang mangyari. Kaya naman, ng mga sumunod na araw, ay mas napapadalas ang pagbisita ni Joseph sa bahay nito, habang si Annie naman ay napapadalas na rin ang pagkalit sa uwi. Mas nag-focus kasi ito sa trabaho para maiwasan na rin muna ang mga tao sa bahay. Hindi pa kasi siya handang makausap at makaharap ang mga ito. Dahil dito ay nagkaroon ng mas maraming oras ang mag-ama upang mag-bonding. Uwian na ng mga estudyante sa paaralan, kaya naman naisipan ni Joseph na sunduin si Jaden. Nakangiti naman si Jaden na makita ang ama na naghihintay sa gate. Ito kasi ang unang beses na may nagsundo sa kanya maliban sa ina. Hanggang sa dumating ang kaarawan ni Jaden, excited na inaya ni Joseph si Annie para sa isang maliit na selebrasyon. Alam ni Joseph na hindi gusto ng babae ang magagarang handaan. Kaya naman, inaya na lamang niya ito sa isang simpleng picnic sa parke. Bakit naman kailangan ko pang sumama? Hindi ba pwedeng kayong dalawa na lang? Tanong ni Annie sa kanya. Hindi pa naman kasi siya ganoon kabukas pagdating kay Joseph. Please, ikaw na lang ang kulang sa celebration eh. Gawin natin to kahit para na lang kay Jaden, please. Parang bata na pakiusap nito sa kanya. May trabaho ako bukas. At saka may nakahanda na akong regalo para kay Jaden. May plano na ako kaya kahit wala na ako sa plano mo. Sambit naman ni Annie sa kanya. What about me? Hindi ba ako pwede maging parte ng plano mo? Biglang nagseryoso ang tono ni Joseph nang sabihin iyon. Napakunot naman ang noo si Annie. Anong sinasabi mo dyan? Takang tanong niya dito. Sige na kasi, matutuwa si Jaden kapag nandun tayong dalawa. Please. Pakiusap ulit ni Joseph sa kanya. Sa huli ay wala nang nagawa pa si Annie kundi pumayag sa plano nito. Kinabukasan ay maaga pa lamang ay nakahanda na agad ang mag-ama. Nakasuot pa ang mga ito ng parehong damit. Mama, look oh, same kami ni Papa ng suot. Tuwang-tuwa na saad ni Jaden habang tinuturo ang suot nitong damit na may nakadrawing na dinosaur. Saka lang naman napansin ni Annie ang pilit ng ngiti ni Joseph na para bang napipilitan lamang na suotin ang kaparehong design na damit
ng bata. Hindi tuloy napigilang matawa ni Annie nang makita ang pilit nitong ngiti. Haha, seryoso kayong sasotin niyo yan? Ano kayo, baby dinosaur? Natatawang tanong nito sa kanila. Inosente namang napatingin si Jayden sa kanyang damit habang gulat namang nakatingin si Joseph sa babae. Alam niyang hindi bagay at mukha siyang ewan sa suot niya. Ngunit hindi niya inaasahang matatawa ito ng labis. Ito rin ang unang beses na nakita niya itong tumawa ng ganoon simula nung nagkita silang muli. Napangiti na lang tuloy si Joseph habang nakatingin sa babae. Matapos ang kanilang maliit na selebrasyon, ay umuwi na rin si Joseph sa kanyang tinutuluyang apartment. Ngunit pagkapasok niya dito, nagulat siya nang makita ang fiancé na nakaupo sa upuan habang nakaharap sa kanya. Emily, anong ginagawa mo dito? Diyos ko, ginulat mo ko. Sambit ni Joseph habang natatawa sa sarili. Ako rin, Joseph Nagulat ako sa nakita ko kanina. Sambit nito sa kanya. Nadahan-dahang nagpawala sa ngiti ng lalaki. Anong ibig mong sabihin, Emily? Tanong niya dito. Unti-unting tumayo mula sa upuan ng babae at diretsong humarap sa kanya. Siya iyon, hindi ba? Ang dati mong nobya? Tanong nito sa kanya na nagpalaki ng mga mata ni Joseph. Hindi niya inaakalang naroon si Emily kanina. Huwag ka na magkaila, Joseph. Matagal ko nang alam na may dati kang nobya. Isa pa ay, kalat naman sa buong barangay ang tungkol sa relasyon niyo ng babaeng iyon. Ngunit isang araw ay nagtaka na lang ang mga tao nang malamang nagkahiwalay kayo. Oo, nakarating sa akin ang kwentong iyon, Joseph. Unti-unti nang nabasag ang boses ng dalaga. Nataranta naman agad si Joseph at agad na lumapit sa nobya. Ngunit pinigilan siya nito. Huwag ka lumapit, Joseph. Please lang. Nitong mga nakaraang araw ay nakakaramdam na ako na may iba kang pinagkakaabalahan. Sinasabi mo na nasa mansyon ka ng ama mo. Pero isang beses na nagpunta ako doon ay wala namang Joseph ang napadaan man lang sa lugar na iyon. Sambit nito bago tuluyang tumulo ang mga luhang iyon. Emily, I'm sorry. It's just that... Joseph, can you explain it to me so that I can understand bakit kailangan mo pang balikan ang dati mong nobya? At sino ang batang iyon? Tanong ni Emily sa kanya habang pinipigilan ang pag-iyak. Wala namang ibang nagawa sa Joseph kundi ikwento ang lahat mula sa pagiging magkarelasyon nila ni Annie hanggang sa hindi inaasahang paghihiwalay at maging si Jayden na naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Hindi naman nagawang makapagsalita ni Emily nang marinig ang mga ito. May parte sa kanya na labis na naawa sa dalawa. Baka sa boses ni Joseph, ang kasiyahan ng ikwento nito ang nakaraan nila na dati nitong nobya at maging si Emily ay hindi may pagkakaila na ito ang unang beses na nakita niya itong umakto sa ganitong paraan. Para itong bata na excited na magkwento sa kanya. Napangiti si Emily nang hindi niya mapapansin na pahinto tuloy si Joseph sa pagsasalita. Emily, tawag nito sa kanya para namang nagising si Emily at bahagyang napatalikod. Oh, sorry. I just can't stop smiling. He looks so really happy, Joseph. Hindi mo man napapansin pero kitang-kita ko sa mga mata mo kung gaano mo pa siya kamahal. Saad ni Emily bago muling tumingin sa kanya. Napayuko naman si Joseph sa narinig. I'm sorry, Emily. Alam kong nasasaktan ka na ngayon pero hindi ko. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang magsalita muli si Emily. Huwag kang mag-alala sa akin, Joseph.
Matagal ko na rin namang ramdam na parang hindi pa talaga pagmamahal ang nararamdaman mo para sa akin. Marahil ay minahal mo nga ako, ngunit may hinahanap kang kasiyahan na hindi ko maibibigay sa iyo. Only Annie could give that happiness to you. Sambit ni Emily sa kanya. Hindi naman naiwasang maluha ni Joseph nang marinig ang mga salitang binitawan ng nobya. Yeah, but it's already too late, Emily. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan namin. Sambit ni Joseph na agad na sinigundahan ng babae. Sino nagsabi? Hindi ka pa naman kasalin, di ba? At sabi mo nga, may anak kayo. Hindi ba tama lang na palakihin niyo ang anak niyo nang magkasama? Tanong ni Emily sa kanya. Kasunod nito ay dahan-dahang tumayo si Emily at tinanggal ang suot na singsing. Isa pa ay hindi ko rin naman kayang maging masama sa harap ng isang bata. Ano na lang ang sasabihin ni Jaden kung nalaman niyang nagpakasal ang kanyang ama sa ibang babae? Naranasan ko na lumaki sa isang broken family. Ayokong may isa pang makaranas ng mga naranasan ko. So build your own family, Joseph. Magpakalalaki ka. Nakangiting sambit ni Emily. Hindi alam ni Joseph kung bakit ay yun ang sinabi ng fiancé niya. Ngunit isa lang ang malinaw. Tapos na ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Lumipas pa ang mga araw at para bang mas naging magaan ang buhay ni Joseph. Ramdam niya ang suporta ng dating nobya na si Emily. Nagiging bukas na rin kahit papaano si Annie sa kanya na labis niyang ipinagpapasalamat. Ilang oras bago pa matapos ang trabaho ni Annie sa grocery, ay nagulat siya nang biglang marinig ang pagtawag sa kanya ni Jaden. Mama! Malakas na sigaw ni Jaden sa ina. Kakaunti na lang naman ang tao sa paligid, kaya naman napalingon agad ang mga taong nakarinig sa matinis na boses ng bata. Jaden, anong ginagawa mo dito? Takang tanong naman ni Annie, bago napansin si Joseph na nasa likuran nito. Napangiti naman ang mga katrabaho ni Annie nang makita ang mag-ama nito. Oh, Annie, umuwi ka na ng maaga, nandyan na rin naman ang sundo mo eh, sambit ni Jerry sa kanya. Pero Jerry, wala pa pong oras ng uwian. Saad naman ni Annie dito. Ay, sige na, okay lang, kami nang bahala dito. Naghihintay na si Jaden oh. Sambit naman nito, saka napangiti nang makita ang batang naghihintay kay Annie. Dahil dito ay wala na siyang nagawa pa at umuwi na lamang. Hindi nga naman kailangang sumundo sa akin eh. Napaaga pa tuloy ako ng uwi. Saad ni Annie habang inaayos ang upo ng anak. Namiss ko na po kasi kayo ma eh. Sweet naman sagot ni Jaden. Sa kanya, saka napayakap dito. Natigilan si Annie sa ginawa ni Jaden at saktong napatingin kay Joseph na ngayon ay nakangiti na rin sa kanya. Hindi tuloy niya naiwasang mahiya kaya agad siyang nag-iwas ng tingin. Ibinaling na lang tuloy ni Annie ang paningin sa anak. Saka ito niyakap ng mahigpit. Thank you anak. Biglang pagpaparinig ni Joseph sa kanilang dalawa. Wala bang hug para sa akin? Pakunwaring tanong nito, ngunit hindi naman ito pinansin ni Annie at napangiti na lang. Nagulat na lamang si Annie nang may puntahan silang isang kainan. Hindi naman ganoon kagarbo ang sorpresang inihanda sa kanya ni Joseph dahil hindi rin naman mahilig si Annie sa mga magagarbong bagay. Pinagpiring muna ni Joseph si Annie bago pumunta sa lugar. Ano ba naman ito, Joseph? Tanong ni Annie sa lalaki. Dahan-dahan lang, dito ka. Ginaida ni Joseph si Annie para hindi madapa sa paglalakad. O sige, dito na. Nandito na tayo. Sambit ni Joseph bago dahan-dahang tinanggal ang kanyang piring. Laking gulat naman ni Annie
na makita ang view mula sa kanilang kinaroroonan. Para bang bumalik sa kanyang alaala ang mga dating date nila ni Joseph. Wala man sila sa mga mamahaling restaurant, ay ramdam ni Annie ang efforts ni Joseph. May mga nakakabit pa kasi ng mga dekorasyon sa lugar na iyon. Happy birthday, Mama! Masayang sambit ni Jaden habang nakatayo ito sa kanyang harapan. Para bang ang tagal bago proseso sa isip ni Annie at namalayan na lamang ang pagkanta ng mga tao sa paligid. Karamihan sa kanila ay mga customer lang din ang kinainan nito. Napakanta lamang nang makitang sinurpresa ng mag-ama si Annie. Napatakip na lamang ng kanyang bibig si Annie dahil sa gulat. Ginaydan siya ni Joseph upang makaupo sa isang upuan habang nasa tabi naman si Jaden. Sumunod na rin dito si Joseph na umupo sa kanilang harapan. Oh my God, I don't know what to say. Hindi makapaniwalang sambit ni Annie habang hindi maitago ang ngiti sa labi. Are you happy, Mama? Tanong ni Jaden sa kanya. Napangiti naman si Annie bago humarap sa anak. I'm really happy, Jaden. Super happy si Mama. Sambit niya dito. Niyakap rin siya nito pabalik. Pero, mas sasaya ka, Mama, sa surprise ni Papa. Sambit naman nito. May pinagtataka ni Annie. Saka lamang niya namalayan si Joseph sa kanyang harapan. Doon niya lamang napagtanto ang hawak nitong singsing habang nakaluhod sa kanyang harapan. Napatili at napapalakpak ang mga tao sa paligid habang nakatingin sa kanilang pamilya. Annie, alam kong hindi naging maganda ang mga nakalipas na taon sa atin. Marami akong pagkukulang at nais kong punan ng lahat ng iyon. Kaya naman, sana sa ikalawang pagkakataon, bigyan mo ako ng chance na ipakita muli kung gaano kita kamahal. Sambit ni Joseph, bagong dahan-dahang binuksan ang hawak na maliit na box. Doon bumungad sa mga mata ni Annie ang kumikinang nagintong singsing. Annie, will you marry me? Nakangiti at umaasang tanong nito sa kanya. Na mga oras na iyon ay para bang nablangko si Annie dahil sa biglaang pagpapropose sa kanya ni Joseph. Hindi naman kasi niya ito inaasahan. Alam niyang naging bukas sa dati ang nobyo, ngunit hindi naman ito nagparamdam sa kanya na gagawin niya ito isang araw. Gayunpaman, ay hindi maipagkakaila kay Annie ang tuwa sa loob ng kanyang dibdib. Lalo na nang makita niya ang kaba sa mga mata ni Joseph. Dahan-dahang tumayo si Annie at kinuha ang singsing na hawak ni Joseph. Naguluhan naman ang lahat at takang napatingin sa kanya. Annie? Tanong ni Joseph sa kanya. Dahan-dahang tumango si Annie habang nakatingin sa lalaki. Dahil dito ay unti-unting napalitan ng ngiti ang kabadong ekspresyon ni Joseph. Talaga? Paninigurado pa nito sa kanya. Oo nga, ayaw mo ba? Babawiin pa sana ni Annie ang sinagot niya dito nang bigla na lang siyang buhati ni Joseph. Tatanggi pa ako? Magiging asawa ko na ang babaeng pinapangarap ko? Mahinang bulong nito. Bago siya dahan-dahang ibinaba mula sa pagkakabuhat. Natawa naman si Annie dahil dito. Maya-maya ay naramdaman na lang ulit ni Annie ang paghalik nito sa kanyang mga noo. Nang araw ng iyon ay umuwi silang tatlo na maingiti sa mga labi. Kinabukasan ay inayos na agad ni Joseph ang mga gagawin nila para sa kasal. Nakausap na rin niya ang ama tungkol sa bagay na iyon at sa pagkakataong ito ay wala nang nagawa pa ang matanda. Hindi nga nagtagal ay ikinasal ang dalawa sa simbahan at isinagawa ang kanilang reception malapit sa bahay ni na Annie. Simpleng kasalan lamang ang naisagawa nila ngunit para bang ito na ang pinakamasayang kasalan sa buong mundo. Hindi maipaliwanag ni Annie ang tuwa
habang tinitignan ng mag-ama na masayang tumatakbo. Nakikipaglaro kasi si Joseph sa anak habang pagulong-gulong ang mga ito sa damuhan. Hindi naman na nag-aksaya pa ng laway si Annie na sawayin ng mga ito dahil ayaw niyang pigilan ang bonding ng mag-ama. Kung noon ay inaasam niya lamang ang ganitong buhay, ngunit ngayon, hindi nga inaasahang ganito pala kasarap ang mamuhay kasama ang mahal niya sa buhay. Simple, ngunit komportabling buhay. Ito lang ang sapat na para kay Annie. Sabi nga nila, matatamo mo lang ang tunay na kasiyahan kung matututo kang makontento sa kung anong meron ka. At para kay Annie, ito ang definisyon sa isang masayang pamilya. Ako po si Queenie at sana ay nagustuhan niyo ang kwento ni Joseph at Annie. Hanggang sa muli nating kwento. Maraming salamat po.